Good day mga Balbon, welcome back sa channel natin. And today, hindi tayo ngayon again sa Toyota Cubao. And of course, check out tayo ng mga sasakyan nila dito. And on this episode, titignan natin tong hybrid nila na Yaris Cross. And of course, syempre, hinahanap natin ngayon yung mga hybrid eh. And kung naghahanap ka ng family car, good for 5 persons, 5-seater to. So baka aswak sa'yo to. And sa budget mo, di ba? Kasama natin, syempre, palagi, ang ating kaibigan, Harvey Susano, na napakagandang lalaki, di ba? O, di ba? Grabe Pogi, nga. yan. Siyempre, kaibigan natin to. O, Harvey, baka naman na pwede natin silang maimbitahan dito ngayon sa showroom natin. Okay, good day guys, mga kabalbon. Welcome ulit sa vlog ni Ron Balbon. So mga nagbabalak sa mga future clients ko na kukuha ng kotse o dream car nila, yun. Yan. Tamang-tama at napanood nyo to, Yes. automatic may promo kagad. Uy! Kaya kung ibibigay sa inyo, just Gusto? sabihin nyo kagad Ron Balbon, napanood ko kayo sa Ron Balbon, Yan. automatic agad-agad, mabibigyan ko kayo ng promo. So, apply, approve, release. Uy, ang ganda, So, ang bilis. it's either cashman niya, bank PO, company PO, in-house financing. Kayang-kaya natin yan. Or kung may mga old units kayo, yun, gagawin natin into brand new. Ay, So brand may new. trade-in din kami dito. So yun, apply na. Andito yung number ko, Yes. ipapaskil ni Ron Balbon. Yun. So mga kabalbon, see you and yun, release na natin yung unit niya. Ayan ha, marami tayong option. Basta kay Harvey kayo kumontak. Sigurado, madami kayong mga giging option para sa gusto nyong mangyari na bagong sasakyan. Diba? Alright, okay, sige. Simulan natin to. Let's go! Alright, so ito yun. Ito yung Yaris Cross natin na SHEV variant nila. So, ang kulit no, dun sa may baba, meron siyang garnish na dun sa baba and parang diffuser dito sa ilalim na kulay silver. And you have your air vents doon sa harapan para pasok na pasok yung hangin. Well, dito naman sa part na to, meron din naman siyang mga spaces para sa airflow. So, maganda naman tingnan yung harapan. You have your very huge logo here and then you have your camera dito sa harapan kasi meron tong video recording. However, on this second to the top, kasi meron pang top level which is yung SE, meron yung front and rear na recording. May camera yun sa harap at saka sa likod. Well, yung recording so this variant only have the front recording. Yan. So meron kang fog lamps dito, pare. Dito sa fog lamps mo, sa taas niyan, ito yung kanyang sensor. Okay? So meron din tong 360 camera. We can show that later dun sa side mirror. Pero dito pakita muna natin tong kanyang headlight with daytime running light na LED. You have your LED din dito sa may headlight mo. So maganda siya tignan, tol. Pogi naman. Oh, ito. Ang ganda nito tignan itong shoe na to. Well, it reminds me of parang Volvo yung dating sa akin. But you know, sa design naman ng mga sasakyan, majority parang medyo may magkakahawig. Pero gusto ko yung ganitong style, yung muka. Yan. So from this side, ayan, kita mo na ganyan yung angulo niya. Meron din siya mga roof rails, pare. Yung kanyang hood, may contour din dito sa gilid. Yan. And this color is the dark turquoise. So, hindi siya common na kulay, kaya okay din siya. Hindi siya common. So, ito yung kanyang repeaters. Meron kang repeaters dito. And then yun nga, meron siyang camera dito, tsaka ilaw. So, meron kang camera, tapos ito ilaw to, that will illuminate once you unlock the car, para kita yung tatapakan, mag-illuminate yan pagka in-unlock mo. And of course, meron kang badging dito ng HEV, hybrid. And of course, ang ganda ng kanyang mugs, ganda ng kanyang aluminum. This is with Bridgestone and 18-inch rims. So 18-inch rims. Pakita natin yung pang ilalim sa harapan. Yan yung pang ilalim niya. So meron naman ng cover. So safe naman. Meron na rin siyang dark na garnish dito na black. So dagdag forma. Ayan.
And then you have your weather strip yung tawag nila dito sa mga sasakyan. So ayan, meron kang parang chrome na accent na will go up to this point dito sa likod. Yan. And two-tone to So ito yung black. Teka, black nga ba to? Oo, black nga. Oo, magkaiba ng kulay. Oo. Black mica yung ibabaw. Tapos naka-shark's fin antenna ka. Yan. Meron siyang panoramic sunroof or moonroof. Tapos meron kang stock na roof rail. Tapos ito, I think this should be the one that you will remove kung maglalagay ka ng roof rack. So meron na siyang designated na kabitan kaagad ito. So pagka inalis mo yan, huwag na natin alisin, pero diyan kinakabit. Diyan kinakabit 'yon. Tapos kita mo dito yung kanyang Toyota Sensing. Safety feature yan yung Toyota. So magandang mga features nito with its price point na 1.6 million. And of course, meron niyang mga discount pag nakausap niyo si Harvey. It would be better to check this out personally para makita mo and ma-appreciate mo yung talagang ganda niya sa personal. O nga pala, sa brakes nito, front and rear ay naka-disc brake. Alright? So, kasi nga since hybrid to, meron tong feature na nag-charge yung battery when you are pressing the brakes. So, magandang feature yon para mag-recharge yung battery niya kahit na umaandar ka, 'di ba? Kaya sobrang tipid nito. Dito sa likod, makita natin so meron siyang S variant na badging here, PHEV. Ang ganda rin naman nung design ng likod niya. So, actually ako personally gusto ko yung Yaris before na hatchback na sedan na hatchback. Parang ganoon. Pero ito, this is a crossover. Kaya Yaris Cross yung pangalan niya. And you have your sensors here. May backup camera ka naman dito. Again, this is just for backup camera. Hindi yan nagre-record. Yung sa harapan lang yung nagre-record. Alright? So you have your Toyota badging there, of course. Meron kang wiper. Third brake light. And then you have your spoiler here na stock na siya, kasama na siya dyan. So it comes standard with this S variant. Tapos meron tong kick sensor para kasi itong tailgate nito, powered tailgate to. So testing nga natin. Pagka naka-on lang 'yun. Baka pagka naka-on lang. Pero pagka pinindot mo naman dito, ayan, automatic. Alright. So ayan, meron ka dito mga buttons. Tapos meron ka din ditong hawakan pagka isasarado mo na. Siyempre, papakita natin yung kanyang mekanismo pagka isasara at bubuksan. So, mataba, tall, heavy duty yung dating sa akin. So, tatagal naman yan. Ingat lang. Just be mindful sa pagsarado. Ayan. So, maganda naman yung kanyang quality. Kaso nga, siyempre, sometimes, minsan, kunyari, meron kang pasahero, hindi aware na automatic yung tailgate mo, sinasarado nilang biglang ganon, most of the time, nasisira. So, mas maganda, pindutin mo to. Lagi mong i-brief yung kung sino man yung magbubukas at magsasarado. Alright, di ba? O, smooth na smooth, pare. Again, meron nga tong sensor pero, wala tinitesting ko, nakapatay pa yung makina baka pag nakabukas lang yung makina, tsaka siya gumagana. Tara, pasukan na natin yung loob. So, smart entry na rin naman to. So, kilis na siya. Nandun sa loob yung kanyang susi. Pero, ayan. This is the sidings ng kanyang pintuan. Ito, this is a leatherette material. Plastic to. Leatherette material with this parang piano black na plastic dito up to the grab handle dito para sa pagsarado. You have your controls here for your windows and side mirror. Meron kang dalawang cup holders and then lagayan ng kung ano, ng dokumento. Yung baba, plastic na yan. So, 8 speakers meron to. Madali naman, mababa lang naman siya.
So madali lang naman siyang sakyan. Tara, pasukin natin. Yeah, ayan. Let's go. Oh, ito yung steering wheel. Ang dami niyang controls, marami kang pwedeng paglaruan. Meron kang cruise control dito, meron kang lane tracing dito. Ayan. Tapos may driving modes. Ito yung driving modes. Meron kang sport, meron kang normal, meron kang EV. So, madami kang pwedeng pagpilian dyan. Then, dito naman, control naman to ng yung instrument cluster. And speaking of instrument cluster, nandito yung susi nga pala niya. Pakita natin sa inyo yung susi niya. So, ito medyo malaki ng konti. Ayan, you have your unlock. Tapos, meron din yung pagbukas ng tailgate. So, ito yun yung key fob niya. Lagyan lang muna natin dito sa kanyang cup holder dito na storage. Tignan natin kung mag-on. Pagka nag-on siya, tignan natin ang kanyang infotainment system. You have wireless Apple CarPlay and Android Auto. And that, as you can see, is powered by Pioneer. So, yan. Malaki. 10-inch. Seamless yung design, maganda, slick naman, hindi katulad nung sa ibang mga variants or ibang model ng Toyota, medyo parang ang kapal. Ito parang medyo mas manipis siya. Ayan, mas manipis siya. Tapos, tignan natin kung bubukas. Ayan, binuksan natin yung kanyang dashboard, kanyang instrument cluster, meron siyang digital dito na TFT display. Tapos may digital din siya dun sa gilid na yung old school na digital lang. Tapos, ayan, makikita mo yung kanyang sensors, yan, nag-alarm. Nag-i-indicate yung seatbelt natin. Tapos yan, ganyan yung kanyang itsura. So, meron kang charge, eco, and then power. Ayan yung kanyang indicators. Ito yung indicator ng battery, nandun sa baba. Kasi ito, yung kanyang consumption yan power consumption. Yan, itong part na to. Yung charge, eco, tsaka yung power. Yan. So, maganda naman yung dating sa atin. And, even yung kanyang interior. Dito naman sa harapan, meron kang leatherette dito. And then you have stitching. And then, meron kang fabric dito na kulay blue. I believe that is to signify the hybridness of this vehicle. Tapos ito, meron pang design din dito sa ilalim ng mismong ibabaw. Ito, plastic na to. And then, ito yun nga, meron ka ring glove box. Plastic tong part na to. Glove box, hindi dampened. Pero okay lang naman. Dito sa gitna, you have your, yun yung tunog ng kanyang hazard. Natin hazard. Tapos ang kanyang climate control nandito sa gitna. This is automatic climate control, but this is a single zone. Okay na lang din, maliit lang din naman yung cabin nito. Kumbaga hindi naman kailangan na dual zone. So okay na din, positive na rin 'yan. You have your charger here for type C, and then your type A. And then meron ding indicator dito ng seat belt. Pag hindi naka-seatbelt yung nasa likod, meron kang indicator dyan. Meron kang wireless charging. So, meron siyang stopper Sana napapakita ko. Pero itong part na to, ito, gumagalaw yan. Ayun. So, nag-fit yung cellphone mo. For example, itong cellphone natin, papakita natin. Ayun tumunog, nakita mo. So, fit siya, snug. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya gagalaw if ever na lumiligo-liko ka ganun. Hindi siya gagalaw-galaw. Naka-steady siya dyan. Tapos, tingnan natin pagka pinindot natin. Pinindot natin na ganyan. Parang ayaw. Pero testingin natin pagka pabaliktad. Ayun, gumagana. Yun, positive. Gumagana. Tapos ito, parang chrome or aluminum yung kanyang effect. Pero plastic lang naman to. Plastic lang siya. You have your gear shifter, which is CVT. Meron kang electric parking brake dito.
And then yung hold assist, brake hold. And then dito naman sa gitna, again, meron kang cup holders dito. So may option ka. Remove muna natin siya, lagay muna natin dyan ang key fob. So kung mahaba yung lagay ng tubig, yung mga alam na natin, yung mga malalaki na aluminum na lagayan ng tubig, pwede dyan, malalim kasi. Pero kung baso, yan, igaganon mo lang, pati itong gilid, kabila. Yan, so mapapatong mo na dyan. So, safety, di ba? Mas okay yung ganyan. Alright, so tiklop muna natin. Dito naman sa may bandang gitna, meron pa rin siyang parang aluminum na accent dito. Meron kang armrest dito na maliit. Tapos meron ka ring storage. Tapos, 12 volt sockets, meron dito. Meron dyan. Pakita natin. Ayan, meron siyang 12 volt socket dyan. Para kung sakasakaling kailangan mo pa ng charging na pagkasaksakan ng iyong kable. Alright, so all in all, yung majority of the interior are black. So yun nga, sa kabilang pintuan, ganyan din yung sidings niya. So ganyan yung itsura. And then, ito nga, kita natin, yung kanyang tweeter ay Pioneer. So, siguradong maganda ang ano mo dito, ang pakikinig mo ng music habang bumabiyahe. Di ba? Ganda naman dito sa loob. The driver's seat is powered. So, ma-adjust mo naman siya ng mabilis. And nakakatuwa din pagka-powered din, no? Pero itong kanyang passenger is manual lang. And then, yung kanya namang power steering or yung steering wheel niya is height adjustable. And yan, telescopic. So, yun nga, madali naman siyang ma-adjust sa iyong driving preference. Kung maliit ka or mataas ka, pwedeng-pwede, walang problema. So, ayan, meron din siyang lumbar, parang, ayan o, tataas at nabababa din to, itong part na to, sa harapan. So, yan, ganito yung dating mo kung ito yung kukunin mong sasakyan. And from my perspective here, hindi ka mga-claustrophobic, parang ganon. Maluwag naman. Ito, meron kang tinatamaan dito na wrap with leather. So, kung naka-shirt ka man, masarap naman din sa pakiramdam, okay lang. Pati dito sa kabila, okay lang din. So, malambot. And then yung armrest mo dito. Yan. So, dito sa harapan, meron kang, may ilaw po. May vanity mirror ka with lights. Tapos yun nga, kulay itim din. And then dito din, syempre, sa iyong passenger, meron ding ilaw. So, that's good. Lagi natin hinahanap yan eh. Okay, and then yung ilaw mo dito sa harapan, meron din. Pwedeng pagka yung door lang, yan, pagka nakabukas. And then, since we mentioned na meron tayong panoramic sunroof dito, meron din siyang control dito. So, tignan nga natin kung gagana siya. Pagkainan natin ulit. Ayun oh. Wow. Di ba? Yan. So, meron kang sunroof dyan. Yan. So, pagka dalawang pindot, all the way, magkasarado siya. Pagka isa lang, you can control yung kung gaano ka bukas yung panoramic sunroof, di ba? So, all in all, pare, dito sa part na to, maganda yung feel niya. And, yun nga, kita mo kagad na quality yung mga inilagay na components. Tapos, meron kang magandang sound system. Meron kang magandang infotainment system dito. So, that's good. Leather seats, pare. So, maganda sa balat. Ang sarap niyang upuan. Malambot yung upuan niya. So, yun nga. Tingin ko this is a bang for buck na option. Kung gusto mo ng crossover na hybrid. Diba? Oh, teka, baka hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, tol. If you like this kind of videos na tungkol sa mga sasakyan, nagre-review tayo, nag-walk around tayo ng mga sasakyan. So, please consider subscribing to our channel so that we can grow more and we can create more episodes like this. Alright? O sige, tignan natin yung pasahero naman kung anong mga meron dun sa second row natin. Let's go.
On to the second row. Pasok tayo mga balbon. Yan. Alright. So, if this is, actually this is like my driving position na. Pwede pa naman siyang i-abante, to be honest. Pero, maluwag na siya, antimano. Well, depende yan sa kung gaano kalaki yung mag-drive. Pero malaki naman yung kanyang space dito, knee room, and yung kanyang toe room, itong paa mo, meron namang paglalagyan dun sa ilalim. And that's good. Then your headroom mo naman, yan, meron ka namang headroom dito. Yan, ganyan. Hindi nga, as I mentioned earlier, hindi siya ganun, hindi siya claustrophobic yung dating. Hindi siya makitid yung dating sa loob. So, okay naman. You have your air vents here, dalawa, para sa mga passengers mo, hindi sila maiinitan. Yun nga, hanggang dito yung kanyang panoramic sunroof. So, yung mga bata, pagka nasa biyahe ka, maganda yung mga makikita, di ba? And then, meron ka ditong center armrest na may dalawang cup holders or bottle holders na, yan, okay naman. O matibay naman. Ganyan ka sa biyahe. Ganyan yung dating mo pagka nakaupo ka dito sa likod. And relaxing naman. Meron siyang bulsa dito sa likod. And leather seats naman siya. Tapos pag ikaw uupo ka rito, may konting tunnel siya dito sa gitna. So pwede, yan, ganyan. Ganyan ka, nakataas ng konti yung paa mo dito. Pwede mo naman din ibaba ng konti dito sa gilid. Pero tatamaan mo na yung nandito sa kabila. Dalawa magkabila. Tatlo, komportable naman kahit siguro long drive. Safe naman dito. Malambot naman yung upuan niya eh. So, pasok naman. Ayan. So, ayan. Meron ka ring ilaw dito sa taas. Kung kailangan mo magbasa ng kung ano. Pero, ill-advise naman yun. Magbabasa ka ng nagdat ng bumabiyahe. Di ba nakakahilo yun? Di ba? Pero, ayan. So, ito yung kanyang interior dito sa likod. Yung kanyang trunk, let's see, but I can assume and I think na pwede siyang, pwede kasi itong i-flat eh. Papakita natin sa inyo, i-flat natin, tara. So, pwede itong i-flat. Ayan. And, seamless naman siya, papunta dun sa likod. Pakita natin kung ano yung magiging space niya pagka binaba na yung dalawang upuan. Tara. Buksan natin. Yan. Wow. Tapos, ibaba natin to. Yan. So, flat naman. Naalis to eh. Pero wag na lang natin alisin ngayon. Baka masira pa natin. Pero, yan. Meron naman siyang flat surface. Pwede kang latag. And, pwede kang matulog. Car camping. Okay. Marami ka naman pwedeng mailagay. So, tapos meron siyang mga points, anchor points dito, magkabilang gilid. 4. Bali 4 na anchor points pala meron siya. So, pakita ko sa inyo. Ito. Meron siyang anchor points dito. Dito. Saka dun. Yun, kabila. Yan. So, yan. Ito naman yung kanyang, meron siyang storage dito sa gilid. O, lagayan ng kung ano. Mga tools, ganyan. Taguan, meron siyang ganun. Yan. Dito sa ilalim, pagka inangat mo to, ayan, meron siyang butas. Meron pang storage sa ilalim. Ayan o. Pwede ka pang maglagay ng kung ano-anong stuff dun sa loob. So, pagka inangat mo naman yan, meron ding angatan. Pag inangat mo, andun yung iyong gulong. Steely siya na full size. Kasi parehas ng gulong eh. So, that's good. So, ang dami niyang layer. O, pwede kang mag-store dyan. Tapos ito, yan, yung ibabaw. Diyan mo lalagay. Alright? O, ayos. So, tignan naman natin kung ano yung makikita natin dun sa engine bay. This is a 4-cylinder, 16-valve na 1.5 liter hybrid engine. So, yun nga, dalawa to. Yung generator niya nandito na nag-supply nung power from the electricity. And then, ito yung engine niya mismo na gasoline engine. Itong partner na to is doing very well for Toyota since ang dami na natin nakikita talaga ng mga nakaganito ngayon, mga naka-hybrid na Toyota.
since yung warranty kasi nila dito is an 8-year warranty or 200,000 kilometers. Pero dito kasi sa atin naman, 200,000 kilometers, parang ang hirap abutin nun kung, di ba, kung sa opisina ka lang, tas occasionally na lumalabas kayo ng family mo, out of town, ganyan. Yung 200,000 kilometers, parang ang hirap abutin eh. Pero yun nga, ganun ka-confident din si Toyota sa mga components niya. So, binibigyan nila yung warranty na yun for the hybrids. So, kaya hindi rin ako nagtataka kung bakit ang dami na rin talaga nag-hybrid ngayon. So, again, this Yaris Cross S is priced at 1,600,000 pesos. And for me, it's pretty much good place dun sa market. And meron pa tong mga discount again. If ever na gusto nyo tignan itong ating Yaris Cross dito, reach out to Harvey and punta lang kayo dito sa Toyota Cubao. Hanapin nyo lang siya. Sigurado i-assist niya kayo ng maayos and just let him know na napanood mo tong episode na to and he will be able to give you discounts and freebies, syempre, para sa inyo. Alright? Okay. Ano mga Balbon? This is another episode from Ron Balbon and I'm very thankful for everybody that's always supporting, always watching us. Sa mga susunod pa mga episode, ano mga Balbon? Tara! Sa tagumpay.